Henesis Kapitulo 11. At ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. At nangyari na sa kanilang paglalakbay sa silanganan, ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar, at sila'y nanahan doon. At nagsang-usapang, "Hali kayo, tayo'y gumawa ng mga laryo, at ating lutuing mabuti." At inari nilang bato ang laryo, at ang betun ay inaring argamasa. At nagsipagsabi, "Hali kayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang muog, na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit. At magtaglay tayo ng isang ngalan, baka tayo'y mangalat sa ibabaw ng buong lupa." At bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang muog, na itinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, "Narito, sila'y iisang bayan, at silang lahat ay may isang wika. At ito ang kanilang pinasimulang gawin, at ngayon nga'y walang makasasawata sa anumang kanilang balaking gawin. Hali kayo, tayo'y bumaba, at diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika, na anupat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita." Ganito pinanabog sila ng Panginoon mula riyan sa ibabaw ng buong lupa, at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Kaya ang pangalang itinawag ay Babel, sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa, at mula roon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Ito ang salit-saling lahi ni Sem. May 100 taon si Sem, at naging anak si Arpaksad, 2 taon pagkatapos ng bahang gumunaw. At nabuhay si Sem pagkatapos na maipanganak si Arpaksad ng 500 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Arpaksad ng 35 taon, at naging anak si Sala. At nabuhay si Arpaksad pagkatapos na maipanganak si Sala ng 403 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Sala ng 30 taon, at naging anak si Heber. At nabuhay si Sala pagkatapos na maipanganak si Heber ng 403 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Heber ng 34 na taon, at naging anak si Peleg. At nabuhay si Heber pagkatapos na maipanganak si Peleg ng 430 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Peleg ng 30 taon, at naging anak si Reu. At nabuhay si Peleg pagkatapos na maipanganak si Reu ng 209 na taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Reu ng 32 taon, at naging anak si Serug. At nabuhay si Reu pagkatapos na maipanganak si Serug ng 207 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Serug ng 30 taon, at naging anak si Nakor. At nabuhay si Serug pagkatapos maipanganak si Nakor ng 200 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Nakor ng 29 na taon, at naging anak si Tare. At nabuhay si Nakor pagkatapos na maipanganak si Tare ng 119 na taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Tare ng 70 taon, at naging anak si Abram, si Nakor at si Haran. Ito nga ang mga lahi ni Tare. Naging anak ni Tare si Abram, si Nakor at si Haran, at naging anak ni Haran si Lot. At namatay si Haran bago namatay ang kanyang amang si Tare, sa lupaing kanyang tinubuan, sa Ur ng mga Kaldeo. At nagsipag-asawa si Abram at si Nakor,
Ang pangalan ng asawa ni Abram ay Sarai, at ang pangalan ng asawa ni Nacor ay Milka, anak ni Haran, ama ni Milka at ama ni Iska. At si Sarai ay baog, siya'y walang anak. At ipinagsama ni Tare si Abram na kanyang anak, at si Lot na anak ni Haran, na anak ng kanyang anak, at si Sarai na kanyang manugang, asawa ni Abram na kanyang anak, at sama-samang nagsiali sa Ur ng mga Kaldeyo upang magsipasok sa lupain ng Kanaan, at nagsidating sila sa Haran, at nagsitahan doon. At ang mga naging araw ni Tare ay 205 taon, at namatay si Tare sa Haran.